2 linggo ang nakalipas nang sabihin ng doktor na nagre-response na si Almira, pero pagkatapos noon ay hindi na ulit siya nag-response. "Hi love, gising ka na, pagkakausap ko sa pinakamamahal kong babae, nandito ulit si Kara, sumama siya sa akin, she wants to see you, gumising ka na daw dyan, magbabonding daw kayo." Hinawakan ni Kara ang kamay ni Almira. "Ate, gising ka na, magpapasko na, mamimili na tayo ng regalo." Ang sabi ng doktor, dapat naming kausapin si Almira at naririnig niya ito. Makaka-recover siya kung ganun ang gagawin. "Miss ka na namin ate, balik ka na." "Apo, kailangan mo nang bumalik," anya ng kanyang lola. "Pero lola, gusto ko pa ho dito, hindi ka pwede dito apo, hindi mo pa oras, kaya't bumalik ka na doon." Nagpaalam na siya sa kanyang lola at bumalik na kung saan siya nararapat. "Kuya, sana magising na si ate, gigising na siya Kara." "Love, kailan ka gigising?" Niyakap ko si Almira, "Miss na kita." Tinitigan ko lamang siya nang biglang naramdaman kong gumalaw ang kanyang mga kamay. Gumalaw si Almira. "Love?" Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. "Gising na siya, Doctor." "Love, anong pakiramdam mo?" Hindi siya nagsalita, saktong dumating din ang doktor. "Good news, she's fine now, mabuting nagising siya pero under monitoring pa rin siya, baka may side effects ang pag-opera sa kanya." "Thank you Doc, my pleasure." "Bunso, kamusta ka na?" Tanong ni Kuya Enzo kay Almira, pero hindi siya sinagot ni Almira, tiningnan lamang siya. "Bunso," hindi siya sumagot at nilaibat lamang ang paningin sa loob ng kwarto niya hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata kay Kara na ngayoy umiiyak. "Ate," tinanguan lamang siya ni Almira, sinenyasan ko naman na lumapit siya rito. Unti-unting inangat ni Almira ang kanyang mga kamay papunta sa mukha ni Kara. "Ate, namiss kita, namiss ka rin ni ate, magpagaling ka na agad ha, magpapasko na, kailangang malakas ka na ate." "May nararamdaman ka ba love?" Hindi niya ako sinagot, tiningnan niya lamang. "Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin? Sopas na lang ang ipakin mo sa kanya Cornelio," sabi ni Kuya Enzo, "tutal may sopas dyan, dala ni tita." Kumuha ako ng sopas at nilapit ko sa kanya. Sinubuan ko siya, habang ngumunguya siya ay tinititigan ko siya. Napapatingin siya sa akin pero kaagad niyang iniiwas ang kanyang paningin. Galit pa rin siya, nang matapos na siyang kumain ay nanatili siyang nakaupo. Umuwi na rin silang lahat ng maggabi. Si Kara ayaw umuwi pero tinawagan siya ni Mom kaya umuwi siya. Kami na lang ni Kuya Enzo ang nandito. Nakaupo si Kuya Enzo sa mahabang couch habang ako nasa gilid ni Almira at si Almira ay nakatulala lamang. "Bunso, magpagaling ka na ha." At lumapit si Kuya sa kanya. Ginulo nito ang buhok ni Almira pero nag-iwas lamang ng tingin nito. "Dapat lang Kuya, magpupunta pa nga tayo uli ng Tagaytay di ba love?" Hindi niya pa rin kami sinagot. 10:00 na pero hindi pa rin siya natutulog. Masama yon para sa kanyang kagigising lamang sa pagkakakoma. "Ang sakit," biglang sambit ni Almira. Napalingon kami sa kanya ni Kuya Enzo. "Anong masakit? Tatawag ba ako ng doktor?" Umiling si Almira kaya mas lalo kaming nagtaka. "Anong masakit? Yung puso ko. Bakit? Lahat ng mahal ko, niloloko ako." Natigilan kami ni Kuya sa sinabi niya. "Narinig ko ang lahat, at tandang-tanda ko pa. Almira, next time na lang natin pag-usapan yan." "Bakit bawal? Malapit na naman akong mawala, di ba?" "Bunso, hindi ka mawawala. Mawawala ako. Ayokong magpa-opera." "Naoperahan ka na." Napaawang ang kanyang bibig sa sinabi ni Kuya. "How dare you? You ruined my life. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Ikaw ang sumira sa preno ng kotseng sinasakyan ko. Kayo ni Ate Minerva. Tapos magdedesisyon ka para sa buhay ko. Sino ka para magdesisyon sa buhay ko?" "Kuya mo ako Almira." Natawa si Almira sa sinagot ni Kuya. "You're right, Kuya kita, pero dahil sa nalaman ko, hindi ko alam kung kailangan pa ba kitang ituring na kuya, katulad ng hindi ko pagturing na kapatid kay Minerva." "Almira, stop." Galit siyang tumingin sa akin. "Why would I stop? Lahat kayo niloko ako. I want to hate you but I can't. Bakit kailangan niyo akong lokohin? Why do I have to feel that I am alone?" Natahimik kaming dalawa ni Kuya, hindi kami nakasagot sa kanya. "I'll call the doctor." Pagkarating ng doktor ay may tinurak lamang sa kanya at nakatulog na siya.
Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang lahat, Cornelio. Ang hirap ng ganito, nagsisi ako sa nagawa ko sa kanya, Cornelio. Nagpadala ako sa takot ko kay Minerva. I was threatened by her. Ako rin, kuya, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. I want her in my life, kuya. Gusto ko siyang makasama hanggang sa huling hininga ko, pero feeling ko ayaw niya na sa akin. We can fight this together with our friends, bro. Nag-fist bump pa kami bago mapagdesisyonang matulog. Sana bukas maayos na. I don't want to feel and I don't know what to say. Isang linggo na akong gising buhat makomatose ako pero sana hindi na lamang ako nagising. Binisita ako rito nila mama pero hindi ko sila pinansin, kasama rin nila si Minerva, tanging si Herman, Timothy, Alan at yung dalawa kong kaibigan ang pinapansin ko lamang. Sila lang naman ang walang kasalanan sa akin. Bes, kain ka na. Napalingon ako kay Jonah, may dala itong mangkok. Umiling ako sa kanya. Hindi pwedeng hindi ka kakain, Bes. Jonah, mamaya kakain ako. Fine, mamaya kakain ka, siguraduhin mo. What? Mali ba ako? Gusto kong gumaling siya, katulad ng gusto niyo, pero ayaw niya. Dahil pagod na akong mabuhay. Simula bata ako, I never treated to be a princess o kahit man lang maging anak. Si Ate Minerva na lang palagi at si Kuya Enzo. Naibaba ni Enzo ang kanyang paningin nang marinig niya ang tawag ko sa kanya. Wala rin akong litrato nang ako ay sanggol pa lamang. Bakit nga ba wala? Ampun siguro ako. Nag-aral ako sa isang pampublikong paaralan habang sila sa pribadong paaralan at may kasama pang mga yaya habang ako, susunduin lamang pagka nakauwi na sila, sinasaktan rin ako. It's fine with me, tanggap ko na, si Ate Minerva na walang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Si Ate Minerva na dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sakit. I was diagnosed brain aneurysm dahil sa aksidenteng kinasangkutan ko few years ago because of Enzo. I want to be treated, marami pa akong pangarap dahil may taong nandyan para sa akin, si Cornelio. Lumingon ako kay Cornelio na ngayon malungkot na nakatingin sa akin. I thought he'll be faithful to me, pero niloko nila ako ni Age Minerva. They've been in a relationship behind my back, si Ate Minerva na naman. Gusto ko lamang makausap si Ate Minerva kaya't pinuntahan ko siya sa unit niya and what's the worst? Iniharang niya ako para hindi siya ang mabaril. She did in a purpose para mabuhay siya at para mawala ako sa landas niya. Hindi lamang sa landas niya kundi sa mundong ito. Kita ng dalawa kong mata ang pagyakap ni Mama kay Ate Minerva. I want to die, I don't want to live anymore. Paulit-ulit ko itong sinabi at umiyak ng umiyak. I want to die, I don't want to live anymore. Please tama na, nakakasama ito sa iyo. Hindi siya sa akin nakinig bagkus nagwala pa siya. Sinenyasan ko si Kara na magtawag ng doktor. Almira please, kumalma ka. Tiningnan siya ng masama ni Almira. I hate you, I hate you. Niyakap ko siya pero pilit niyang kumakawala sa akin. Nilapit ko ang aking bibig sa kanyang tenga. Please don't hate me. Pilit pa rin niyang kumawala sa akin, pinagsusuntok niya ako sa dibdib. Hinayaan ko siya sa kagustuhan niya. Natigil siya nang bumukas ang pintuan, napadako ang kanyang paningin doon, pumasok ang kanyang doktor at dalawang lalaking nurse. Hold her, sabi ng doktor. Hinawakan ng dalawang nurse si Almira sa magkabilang gilid at may itinurok sa kanya ang doktor na unti-unting nagpawala sa kanya ng malay. Thank you, Doc. Nang makaalis ang doktor ay napaupo ako sa sahig habang sapo ang ulo ko. Lumapit sa akin si Kara at niyakap ako. Kakayanin natin ito kuya, yamakap ako pabalik sa kanya at doon umiyak. Lumipas ang ilang oras pero mahimbing pa rin ang tulog ni Almira. Mahal, patawarin mo ako. Tahimik ang buong kwarto ni Almira. Nang basagin ni Kuya Enzo ang katahimikan, this is all your fault. Bakit kailangan mo itong gawin sa kanya? Ano ba ang ginawa niya sa iyo? Sumusobra ka na. Hindi ko lang ito kasalanan. Yes, hindi mo lang ito kasalanan. Alam mo kung sino ang kasama mo sa kasalanang ito, our parents. Enzo, seryosong tawag sa kanya ni Tito. Why dad? Kakampihan na naman niyo si Minerva. For this time, lagi na lang ba? Wala kang alam Enzo. Bakit nga ba? Wala akong alam? O baka may nalalaman ako? Namutla si tita at tito sa sinabi ni Kuya Enzo. O bakit kayo nawala ng mga kulay? Ano ba ang wala akong alam?
na hindi naman talaga natin kapamilya si Almira, binomba ang dibdib ko nang marinig ko yun. Saan mo yan nalaman? Mahalaga pa ba yun? Bakit kailangan yung itago kay Almira? Kung ganito lang din naman ang magiging buhay niya, sana ibinalik niyo siya sa pamilya niya. Sa tunay niyang pamilya, she suffered from the start. Kung sana mas maaga kong nalaman ang tunay niyang pagkatao ay sana nailayo ko siya sa inyo. Hinawakan siya ni Ate Dayan, her fiancé. Habi, tama na. Hindi sumagot si Kuya kay ate bagkus na nahimik na lamang. Nabuhay ako sa kasinungalingan, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Almira. Almira, lumapit si Kuya sa kanya at niyakap siya. Stay away from me, napahinto si Kuya nang marinig yon. Kaya binulungan siya ni Ate Dayan at lumapit ito kay Almira. Ate Dayan, bakit ganito? Ang unfair. Magiging okay din ang lahat. Umalis na sina tita at tito habang si Kuya at ako ay nasa magkabilang sulok. Umalis na rin sina Timothy pagkatapos magpaalam kay Almira. Kinausap niya ito nang may ngiti sa lobby, bagay na hindi niya na magawa sa akin. Ate, bakit Almira? Gutom ako. Pinakain siya ni Ate Dayan sa tulong ni Kara. Gusto ko ako ang gumawa ng ganon ay hindi po pwede dahil galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. 2 linggo ang nakalipas nang malaman ko ang tunay kong pagkatao. Hindi nila ako kadugo, nakalabas na rin ako ng ospital 2 araw ang nakakaraan. Walang tigil sa pagbisita sa akin sina Jonah sa kondo ko. Dito ako pagkatapos ng lahat. Nagpumilit pa si Timothy na doon na lamang ulit sa kanya ako tumuloy pero tumanggi na ako. Bumisita din ako sa business ko, sa cafe ko. Sobrang saya nila nang makita akong naka-recover na at laking pasasalamat ko sa kanila na hindi nila pinabayaan ang business ko. Kaya kapalit nito ay binigyan ko silang lahat ng bonus pantay-pantay. Nag-celebration rin silang lahat, hindi na ako sumali at mas pinili kong magpahinga. Nang makauwi ako sa kondo ko ay nadatnan ko si Kuya Enzo at Ate Dayan na nasa loob nito. Hi Ate Dayan, bati ko kay ate, hindi ko na siya sinagot nang batiin niya ako pabalik at pumasok na lamang sa kwarto ko. Almira, please kausapin mo naman si kuya mo, here we go again. Kailangan ko ba siyang bigyan ng chance? Hindi naman siya ang may kasalanan, biktima rin siya. Nang makapagdesisyon na ako ay tumayo ako at binuksan ang pintuan ng kwarto ko. Nakita ko si Kuya Enzo na nakaupo habang nakasandal sa dingding at taimtim na umiiyak. Almira, please kausapin mo na ako, patawarin mo si Kuya. Almira, nagsisi ako, napaiwas ako ng tingin at napadako ang tingin ko kay Ate Dayan na ngayon ay malungkot na nakangiti sa akin. Almira, miss na kita, patawarin mo si Kuya, gagawin ni Kuya ang lahat para mapatawad mo ako. Kung hindi mo kaya Almira, okay lang, makinig ka lamang sa sasabihin ko, alam ko na kung sino ang tunay mong pamilya. Ulitin mo nga ang sinabi mo, alam ko na kung sino ang pamilya mo, nangilid ang luha ko nang sabihin ito ulit. At matagal ka na nilang hinahanap, hinawakan niya ang mga kamay ko, hindi ako pumalag sa ginawa niya. Sino? Nangilid na ang mga mata ko, sina Mr. at Mrs. Pedrosa, ang karibal nila mom sa business, tuluyan na bumagsak ang mga luha ko. Ipinaliwanag niya kung paano niya nalaman na anak ako nila Mr. and Mrs. Pedrosa. Nakausap niya rin ito at nakumpirma nga na ako ang nawawalang anak. Nagpa-DNA na rin sila gamit ang toothbrush ko, kaya pala ito nawala sa CR ko, hindi pa ito nagpapakita at ipapaliwanag daw muna ni Kuya sa akin ang lahat. Miss na miss ka na ng tunay mong pamilya bunso, umiiyak na sabi ni Kuya. Makakasama mo na sila bunso, ang tunay mong pamilya, pasensya ka na sa lahat, ako na ang humihingi ng tawad. Kuya, inangat niya ang tingin sa akin, salamat Kuya, niyakap ko siya at doon umiyak sa kanyang mga bisig. Salamat kasi hindi ka sumuko sa akin, kahit na hindi mo ako kadugo. Bunso, kahit hindi kita kadugo, kapatid ang turing ko sa iyo, hindi kailanman yun magbabago. Mahal kita Kuya, sorry kung nagalit ako, pinapatawad mo na si Kuya. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Almira, sa tingin ko kailangan mo ring makausap si Cornelio. Dahil biktima rin siya kagaya ng kuya mo, he's totally wasted bunso. Lagi siyang lasing at nag-aalala na ang kanyang mga magulang maski ang kapatid niya. Pakinggan mo siya bunso, mahal na mahal ka niya. Kuya, ang sakit nang makita ko sila ni Ate Minerva nang ganun ang sitwasyon,
Akala ko mas masaya si Cornelio kay Ate Minerva. Mahal ka niya ng sobra, Almira. Muntik niyang aipakulong si Minerva sa ginawa niya sa iyo, pero naisip ka niya, ayaw mong maghirap si Minerva kaya hindi niya ito pinarusahan. I love him so much, ate at kuya, miss na miss ko na siya. I'm totally wasting myself, nandito pa rin sina mom sa bahay at todo ang pagbabantay sa akin, baka daw may gawin akong masama sa sarili ko. Tinitignan ko ang mga pictures namin ni Almira sa cellphone ko nang mag-text si Kuya Enzo. Cornelio, punta ka sa kondo ni Almira ngayon, please. Kinabahan ako sa text ni Kuya kaya dali-dali kong kinuha ang susi ng kotse ko at bumaba, naabutan ko pa sina Dad sa sala. Hinaranggan ako ni Kara sa daanan, "San ka pupunta, Kuya?" Kay Almira, "Pinapapunta ako ni Kuya Enzo doon." Hindi ko na sila inantay, sumagot at umalis na ako. Pagkarating ko sa tapat ng building ng kondo ni Almira ay tinakbo ko ang kanyang unit. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Kuya Enzo sa sala. "Kuya, bro, buti andito ka, paalis na kasi kami ni Dayan at magpapa-check up daw siya. Ikaw muna ang bahala kay Alkira. Baka ayaw niya sa akin, miss ka na raw niya and she's willingly to forgive you dahil mahal na mahal ka daw niya." May bumato ng unan kay Kuya kaya tinamaan rin ako. "Nakakainis ka talaga, Enzo, dapat si Almira ang nagsabi niyan kay Cornelio galit na sigaw ni Ate Dayan. Lumapit si Kuya rito at pinakalma, "Hon, I'm sorry. Tigilan mo ako, hindi kita isasama sa check-up ko." "Bakit ba siya magpapa-check up? Masama pakiramdam mo, ate." "Hindi, magpapa-check up ako at madalas akong mahilo, hindi naman ako stress sa work, sa kuya mo." "Han naman, baka naman buntis ka, ate." Nanlaki ang mata niya sa sinabi ko. Oh my gosh, bigla siyang naiyak, nagulat si Kuya Enzo sa biglang pag-iyak ni ate. "Hey, what's wrong?" Nag-aalalang tanong ni Kuya. "I think Cornelio is right." Umiiyak na sagot ni ate at hinawakan ang tiyan. "Magiging ama na ako." Tumango si ate kay Kuya, niyakap siya ni Kuya at pinatahan sa pag-iyak. Umalis na rin sila at oras na sa check-up ni ate, pumasok naman ako sa kwarto ni Almira. Mahimbing ang tulog ng mahal ko, nakaramdam ako ng antok kaya nahiga rin ako sa tabi niya at niyakap siya. Nagising ako pero itong katabi ko tulog pa din, siguro napagod ito kakaiyak kanina. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina at nagluto. Pagkatapos kong magluto ay bumalik ako sa kwarto ni Almira upang gisingin siya, pero umiiyak na Almira ang naabutan ko. "Ayokong mamatay, Lola." Binabangungot siya, Almira gising, at tinapagtapik ang pisngi niya. Mga ilang saglit ay nagising rin siya, napaupo siya sa kama at yamakap sa akin. Bangungot lang yun, pagpapakalma ko sa kanya. Humiwalay siya sa pagkakayap ko at tumingin sa akin. "Nandito ka, sorry. Tahan na, huwag kang umiyak, ayokong umiiyak ka. Huwag mo akong iiwan, love, ayoko, mahal kita, Cornelio. Please, huwag mo akong iiwan, patawarin mo ako. Hindi naman ako galit sa'yo, Almira, at hindi rin kita iiwan." Bakit, Almira? "Hindi, love, galit ka." Natawa naman ako sa inaste niya, niyakap ko siya ng mahigpit. "Hindi kita tinawag na love kasi baka ayaw mo, pero mahal na mahal kita at hindi ako galit sa iyo." Niyaya ko siya na kumain at may niluto ako. Nang maggabi na ay nagyaya na siyang matulog kaya sinamahan ko siya sa kwarto niya. At nag-request pa siya ng kanta sa akin bago siya matulog. Ginawa ko ang request niya, nakatulog siya. Pagkalipas ng kalahating oras ay lumabas ako ng kwarto niya at tinawagan si Mom. "Anak, nasaan ka na?" "Mom, hindi po ako makakauwi ngayon, babantayan ko po kasi si Almira and we're okay na." Balita ko sa kanya, nakarinig naman ako ng tili kaya I'm sure kay Mom yun. "Okay sweetie, ingat ka, mahal kita." "I love you too, Mom." Saka pinatay ang tawag at bumalik sa kwarto ni Almira.